Hoy, ikaw nakakamping ka. Magdalawang isip ka nga kung susuporta ka pa dyan sa grupo mo. Para nag-aaksaya ka lang ng oras dyan eh. Imaginein mo yung mga pinaglalaban niyan eh, puro kabaklaan. Mga gummy bear yung mga gusto nyong pumalit sa gobyerno ngayon. Yung sila Kiko, yung sila Lenny, sino pa? Yung sila Risa na wala namang inatupag kundi gumawa ng mga papeles, yung mga gusto nilang i-file ng mga batas na baka mamaya pinapagawa lang nila kung kani-kanino. Pero yung talagang may strong hand, may political will na si VP Sara, pinagkakaisahan nila. Tapos pati itong mga alipores nila, itong yung tabingi yung muka. Tapos yung mga ibang mga nag-aala aktivista, no? Eto, tanungin nyo nga yung sarili nyo, Kasi ako, based on my own experience, dati nag-aaral ako sa Catholic school nung high school ako. Pero yung mga pari doon, may isang pari doon na hindi man lang sermonan o masita yung mga estudyanteng sa murang edad. High school pa lang yun, imagine niyo mga 13, 14 years old yan siguro. Gumagamit na ng droga, ng marijuana, at saka ng shabu. Yan, talagang ako lang ang hindi gumamit sa mga tropa ko nun, sa mga classmate ko nun, pero nakikita ko sila gumagamit talaga sila. At alam ko yung mga teacher, kahit yung mga pare, alam yun, kasi syempre, Catholic school yun di ba? Pero itong mga to, pati yung mga teacher na to, karamihan dun sa mga yon, nakikita ko sa profile nila, sumusuporta sa sa Pinklawan, sa kakamping. Kasi nga, syempre siguro, baka mamaya meron din mga kapamilya nila, kamag-anak na involved sa illegal na droga. Kaya syempre, ayaw nila masaktan o baka mamaya bawasan yung kita. Diba? Kaya ganun, ayaw nilang pumalit yung may pagmamahal sa bayan na gusto talagang maging mas safe. At syempre, maiwas sa droga ang kabataan natin, ang pag-asa ng future natin. No? Eto pa, kung talagang gusto nyong makatulong sa bayan, no, imbis na ginigiba nyo si VP Sara, dapat nag-iisip kayo ng mga solusyon din na meron kayo isusulong, hindi yung puro impeachment. Yung impeachment na yan, ano ba pinag-uusapan dyan? 100 million kumpara sa 100 billion, bilyones. Wala pa rin nangyayari ngayon, di ba? Kita nyo yung flood control? Ba't hindi yun ang pukulin nyo? Tapos isa pa, ang dapat isulong nyo puwera sa death penalty na pinag-usapan ko sa video ko kahapon. Dapat yung isa naman, yung anti-political dynasty, kung talagang gusto nyo mag-rally na mag-rally, yan ang ipaglaban nyo din. Para yung mga corrupt na politiko na pinapasa sa mga anak nila, sa mga apo nila, sa mga kamag-anak na tumakbo sa posisyon, pumalit sa kanila, matigil na. Para death penalty, tapos yung anti-political dynasty, yan ang sa mga kasangkapan na kailangan para bago tayo mag-federalismo. Yan ang pangatlong topic naman sa next video natin, no. Para hindi na mamalimos yung mga ibang congressman sa central government sa Luzon. Para at least hindi na nila mahawakan sa liig yung mga congressman. Kita niyo yung nangyayari ngayon, 'di ba? Parang nagba-bow down sila sa Malacanang para lang mabigyan ng ng pondo. Pag hindi bumoto sa impeachment, pag hindi nag-yes, tatanggalan ng mga incentives. Ganyan na nangyayari. Kita nyo, naipasa ng Kongreso. Ang daming mga buhaya, di ba? Kaya yan, tatlong yan. Pag-usapan natin susunod. Pero mabalik sa inyo mga kakamping ka. Magdalawang isip nga kayo. Kasi huwag kayong mag-aksaya ng oras dyan. Kita nyo pag may mga rally. Ito last na. Yung mga flag na dala ng mga yan, mga aktivista na yan. Kita nyo mga flag na mga party list nila. Imbis na flag ng Pilipinas na which is yun ang dala ng mga Duterte supporters pag nagrarally. Pansinin nyo yan, pansinin nyo. Talagang magpapakita na kung sino ang meron talagang pagmamahal sa bayan Doon pa lang sa binibit-bit nila mga bandila di ba? Kaya ayan magdalawang isip kayo. Hindi ko sinasabi na ngayon agad mag-Duterte kayo, pero dapat kayo, mag-isip kayo talaga kung worth it ba yung pagsuporta nyo dyan o parang nagpapaka-traidor kayo sa bayan nyo at sinasamahan nyo yung mga may utak rebelde at NPA.